Hello mga ka-Chelly viewers! Welcome back to my YouTube channel. Another day, another vlog. So for today's video guys, share natin sa inyo um, mag mag 4 months na yung ating e-bike and kamusta naman siya ngayon. Okay, so stay tuned. So now, maghahatid ako ng aking daughter sa kanilang school and syempre, gagamitin natin ang e-bike. Sa ngayon, nandito siya sa garahe at ilalabas ko siya. So, I'll be back. Ay, dito ko pala natanggalin yung charger niya guys. Handbrake. Pasensya na guys, may talagang bigel. So, 4, 3, 2, 1. Reverse tayo. Hey guys, so ayan na ang ating dalaginding. Say hi. There. Where is it? I'm vlogging. I'm vlogging about the e-bike. How is it after 3 months? Oh my dear. No, go back there. Brush your teeth. Brush your teeth. I told What? you. And put your candy. Leave your bag. Leave your bag. And just run. Dun, 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 dun. So, pasensya na guys kung magiging maalog ang ating video. Kasi naka-ano lang siya dito sa may taas ng roofing ng aking e-bike. So, kaya medyo maalog talaga siya. Pasensya na. So, ayun. 3 months, every 3 months, kailangan ipapa-maintenance natin to guys. Kasi para din siyang may change oil, but not literally change oil na parang katulad ng sa kotse. Change oil yung mga grasa-grasa niya sa gulong, syempre yung brake niya, yung handbrake, lahat yun i-check guys. Yung status ng battery, kung okay naman. Tapos kung may mga experience kayo sa performance niya, syempre sasabihin ninyo para maayos siya during the the maintenance. So every 3 months siya or 3 to 4 months. It really depends kung gaano mo kadalas ginagamit yung e-bike mo. Yon. So umuwi kami ng Ilocos first week of June. And syempre, 1 week kong hindi magagamit yung e-bike ko. And what I did was, dinisconnect ko yung battery. Full charge ko, guys. Tapos, dinisconnect ko yung battery. Ayun. Like any other appliance naman na battery operated, dinidisconnect natin yun, guys. Para hindi mag-leak, hindi masira, hindi mag-drain, ganyan.
So, ayun. And nung bumalik na kami dito at ginamit na namin yung e-bike, full charge pa rin siya. Ayan. So, basta hindi yun siya gagamitin na matagal, guys, huwag niyong kalimutan na siya ay tanggalin ang battery sa pagkakakabit. Ayun. So, what else? Ano ba yung mga concerns ko dito sa e-bike? So, itong trapal niya, guys, nakaano lang yan eh. Yung parang stick on. Ano bang tawag dyan? I have no idea kung anong tawag dito. Basta natanggal na siya, and binigyan naman ako ng somero ng bago. So hindi ko pa nga lang siya na ikakabit. I don't have time yet. Ayun, sabi pa akong ginagawa eh. Pero okay naman, kinukumutan ko naman siya pag nandito siya sa labas. Kasi sa umaga ko lang siya nilalabas. Tapos sa hapon ko siya pinapasok pagkasundo ko dun sa bunso. Pero yung after, yung the whole day of it, nandito siya sa labas. Kasi 'di ba hassle din na magpasok uli doon. Pero kung summer at tirik uli ang araw, then kahit tanghali, ipapasok siya. Kawawa naman, rain or shine, para din maproteksyonan yung bubong natin. Ayun. So, hi, she's back. Okay, and she did not close the gate. How is that? Okay, I'll close it. Next time we're going to bring Sungit. Okay. What? Let's bring Sungit to school. No. My vlog is gonna be shaky. What? My vlog is going to be that shaky because it doesn't have a stable Thing. Yeah, what do you call that thing? Stable thing. Oh dear. Okay, here's the humps. Yeah. Good luck, vlog. Good luck, vlog. Okay. There are people in the neighborhood. There are people in the neighborhood. H. Yep. Oh, brother. Oh, yeah. Medium sa paahon. Tabi tayo. Baka businahan tayo ng videos na nasa likod natin. Yung mga yan pa naman, guys. Walang pasensya talaga yan, guys. Humps again. Okay. So, let's signal to the left or right? Right. To the right. Signal tayo sa right because we're going to the right. Very much help. Oh, large. Don't run the boomer. Of course not. So, eto lang challenge dito. Walang gusto magbigay. Ayan. Talagang anuhan mo lang sila. Sasabayan mo lang. Etong araw-araw namin binabagtas ng dalaginding ko, guys. Yung isang daughter ko kasi wala silang pasok for today. Sorry? I'm gonna sneeze. Go, sneeze. No one's stopping you. So, dito lang tayo sa gilid. Sila mo yung mga tricycle driver, mga sasakyan na yan, syempre. Bigyan natin sila ng daan. At eto na yung part kung saan ako sumisingit. Kasi maliit ang ating sasakyan, guys. So, pwede tayo dito sa pinakagilid. Yan.
So, alalay lang konti. Baka makagasgas na sasakyan. Alam nyo na. Ayan guys, malapit na tayo. Guys, dito nga pala kami nagpapagas sa gas. Sobrang mura dyan. Pero ngayon, naka 53 na siya. Last time ako nagpagas, 48 something lang. Malapit na tayo sa School of Our Lady of La Salette. Oh! Okay. Guys, dito nga pala yung katabi nga pala ng school nila yung Our Lady of La Salette Church, Parish Church. Kilala nyo si Father Raura, yung mga nakikita nyo sa TikTok, sa YouTube, ano yan. Eto, siyang kura paroko dito sa La Salette School. So yan guys, dami na nila. So kailangan nating Erin, you're going to run again because you're almost late. Hindi makapaghintay yung sasakyan dito sa likod ko. Hindi yung nakikita, merong EcoSport sa harap ko. Like, okay ka lang. Diba? Huwag ganon, mga Mars. Walang ganun. So, tabi tayo dito. Whoops. Okay, bye babe. Where's my kiss? Mwah. Okay, bye-bye. Yan na siya. Tumatakbo na naman siya, guys. Kasi, ewan ko ba? So, yun, naiatid na natin siya. So, uuwi na ako, guys. So, eto na nga, guys. Pauwi na tayo. As you can see, nandito lang ako sa gilid. Bilang respeto na rin dun sa mga sasakyan na mabibilis. Ayan. Oops, sorry. Maingay guys ha. Pasensyahan nyo. Pagpasensyahan nyo na. So, kanina naka-medium ako. Yung speed ko. Pero ngayon, naka-low na lang ako guys. Pauwi na rin naman ako. Wala naman akong hinahabol na oras. Also, para makatipid na rin sa battery. Hindi ko naman kailangan magmabilis guys. Hayaan ko lang sila dyan. Sa gilid naman ako. Then, they can overtake if they, anytime they wanted to. You know. Yun. Gigilid lang uli ako. Ayan. So, looks like may nakikita akong nagkukumpulan doon. Mukhang traffic din. Pabalik. Pero, malapit na to sa bahay namin. FYI guys, nandito nga pala ako sa Villarica Road and Villarica Road. Yan. Diba? Daming motor guys. Bisikleta. Tapos may Vios pa sa likod ko. Yun. So, o-overtake siya sa akin, which is, wala rin naman, tingnan mo kung paano siya. Diba? So, wala rin kwenta yung overtake niya dahil magkasunod pa rin kami. Okay. So guys, next time, huwag kayong overtake pag ganyan traffic. Bukod sa nagsasayang kayo ng gas, wala rin kwenta, diba? Magkasunod lang din kami. Kaya ayun. So I hope meron akong GoPro. So malapit na tayo sa bahay. Pero traffic low. Oh my goodness. Okay guys, so we are home now and again, pasensya na talaga sa napaka-shaky nating vlog for today. I just took you to my day-to-day life as a work from home mom. So, ayun nga, eto, kakarating lang natin at pangalan neto. Ang hirap talaga kasi pag ganun traffic and magalaw yung ating video. So again, I'm sorry. I don't have much pa para makabili ng GoPro kasi I think mahal yun. And syempre uunahin natin yung pangangailangan ng ating mga kiddos. Ayun. So I hope na darating yung araw na makakabili tayo ng GoPro. Ayan. And guys, ito nga pala yung sasakyan namin. Yan ang nandyan sa labas kasi mas tigasin yung ano niya, yung kaha niya other than this. So ipapark ko lang. Wait lang.
Sorry guys, it's against the light, but yan. So, maingay lang talaga siya pag umaatras, guys. Napakaingay pag umaatras. Kakahiya. Okay. So, I'm planning na ipasok na lang din siya during daytime. You know why? I realized na kawawa naman din siya. Etong e-bike na to, laging nasa labas mula nung nakuha ko. Kasi nga, magulo pa yung garahe ko by that time. Nung bumalik kami ng Ilocos, ang dami-dami kong itinapon dyan. So, lumuwag na siya at kaya kakasya na yung e-bike natin. Siguro mga ano na siya, mga ilang araw ka pa lang siya na ipapasok dyan. So, nandito lang siya sa labas, nakakumot lang, ganon. And, ayun. So, napag-isip-isip ko, mas maganda siguro na talaga ipasok ko na lang siya, tapos ilabas ko na lang uli siya mamayang hapon kung kailan ko kukunin si Bunso. Kaya yun, para kahit papano ay protektado siya sa ulan, sa init, para hindi kumunat agad yung bubong niya, guys. So, yun. Ay, nako. Ano pa ba? So, ayun ang mga plano kong gawin dito sa e-bike ko, guys. Palagyan ng tint yung taas and then yung baba. Yung taas para hindi diretso yung araw sa mukha ko, like every morning. Pangalawa, yung sa baba naman, para hindi gano'n nabibilad sa araw yung anong tawag dito? Itong LCD screen niya. So, ayun. Ayun lang. Wala na. Yun na lang ang kwento ko sa inyo, guys. So, thank you so much for watching. And kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe. And sana magustuhan nyo yung mga vlog ko kahit na napaka-raw video lang. Low video, low quality. Basta, ang purpose ko lang naman, guys, ay makapag-share sa inyo ng aking a day in a life. Ayun, yun pala yung term. A day in a life of a work from home mom. Ayan. So, I will see you in my next vlog. Thank you so much for watching, guys. I owe you this. Thank you so much. Bye for now.